Magandang gabi po. At ito po sa iba, bago po pa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. So magandang karamihan sa atin po nag-iisip na po ng mungkit. Para po sa ganitong okasyon, kaya doon tayo po magpupunta po ngayon ng gabi. Kami tayo muli ay bigyan po kayo ng armas na magagamit upang maibahagi nyo rin po sa maraming tao ang kahulugan ng pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Sa itong kakataon ay makapagturo tayo ng gospel at makapagpaunawa po tayo sa lugar patungkol po sa pinakadakilang handog ng Diyos sa tao. 2 Corinthians chapter 9. Ako kayo pinali na, ay sabay-sabay kayo pupusahin ng verse number 15. 9:15. Okay, ready? But thanks be unto God for His unspeakable gift. Now, itong chapter 9 ng 2 Corinthians ay tumutukoy ito sa kaloob ng Corinthian Church sa gawain ng Diyos. At ito po'y i-describe ni Pablo ang patungkol sa gift na ito ng Corinthian Church. Kanyang tinuruan sila na iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kanyang tinuruan sila at diniscribe Pablo sa kanila na yung kanilang kaloob, yung sukat ng kanilang kaloob ay hindi lang sukat na ibibigay ng Diyos sa kanila. Amen? At sabi Pablo ay maghanda kayo. Maghanda kayo. At dinigit siya sa verse number 13, sabi Pablo, while by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your, again, liberal one. Pagkatakas, liberal distribution unto them and unto all men. Kanya describe yung kanilang gift na what? Liberal, generous. Okay. Pagdahan ito, nakapasalamat si Pablo sa kanilang ginawa. Okay? Yun ang kanyang paglalarawan ng klase ng handog ng Corinthian Church na tulong sa iglesia. Pero, pagdating ni Pablo sa verse 15, ay meron isang bagay na hindi kaya i-describe ni Pablo. Nagawa niya i-describe yung gift ng Corinthian Church. Pero pagdating doon sa gift ng Diyos sa tao, sabi niya, hindi ko kaya i-describe. Okay. Alright. I cannot find words to describe itong gift nito ng Diyos. Kaya dito, gumamit si Pablo ng isang klase ng pananalita. Ano yun? Yung salitang unspeakable. Unspeakable. Alright? At tanong natin, itong gift ng Diyos nito na unspeakable ay walang iba kundi yung only begotten Son of God. Amen? Ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung handog ng Diyos sa isang katauhan. Na talagang mahirap i-describe. Mahirap. Sapagkat yes, yung mga kulang ang mga pananalita upang ilarawan mo itong handog na ito ng Diyos sa tao. Kaya tinawag ni Pablo ba unspeakable gift. Yung gift na binabalot mo, Christmas gift kung tawagin natin, di ba? Yung nag-birthday, ang
ang tawag mo sa gift mo what? Birthday gift. Pero pagdating sa gift ng Diyos sa tao, anong term ginamit mo? Unspeakable. Unspeakable. Okay? At sino itong unspeakable gift nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Okay? He is God's unspeakable gift. Okay? Now, ating pag-usapan ng gabi, why this gift is unspeakable. At paano natin ipauunawa sa mga tao, bakit tinawag sa Bible si Kristo na ginulkan na unspeakable gift? Ano ang dahilan? Bakit siya regalong unspeakable? Lord, help me dito. Sa patuloy kong pagkapahayag ng iyong mga salita. At hindi, Lord, na may pahayag ko po ito ng maliwanag ayon sa iyong kalooban at sa ganun pala, Lord, ay maituro din po ito ng mga tao. Mga tao mo. Sa mga tao na wala dito ngayon. At karamihan po ay mga taong manalapit sa puso't buhay ng mga tapong narito po ngayon. Upang may paunawa po namin sa mga taong ito ang kahulugan ng iyong pagparito. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, why this gift is unspeakable? Number 1. In John chapter 1, verse number 1, number 3, because of His nature. Because of His nature. Lahat ng regalong ating natatanggap, kaya mong i-describe. Kaya mong ipaunawa sa mga tao. Kung bakit pinasiyahan, kung saan galing ito, sino nagbigay, at paano mo ito magagamit o mapapakinabangan. Kaya mong i-describe yung pinagalingan. Pero itong regalong nito ninyo sa iwan, unspeakable. Ano ang dahilan? Ang dahilan? Because of this one. Okay. His nature. Okay? Yung kalikasan ng ibinigay ng Diyos sa tao na kanyang anak sa Kristo. In John chapter 1, verse 1 to number 2, okay? In verse 1 number 2, it speaks of what? His pre-existence. Okay? Verse 1 and 2 ay nagpapahit ng what? His pre-existence. Alright? Pag sinabing pre-existence, lagi natin nabagay, ito din ang nahulugan na si Kristo, bago pa man isilan sa Bethlehem, ay umiiral na. Okay? Umiiral na. Hindi siya nagpumpisa sa Bethlehem lamang. Alright? In John chapter 1, in the beginning. Kung na yun? Kailan yung beginning na yun? In the beginning. Kailan yung beginning na yun? Alright? You see? Okay, in the beginning, bago pa magsimula ang lahat. Okay, yun yung sabihin. In the beginning, siya na yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kasama na siya ng Diyos. Kung paano yung God the Father ay walang beginning, ganun din yung Word. Okay, bakit siya walang beginning? Ano sumunod? In the beginning was the Word, and the Word was with, and the Word was God. Amen? Amen? Alright, in verse number 2, ano sabi natin in verse number 2? Alright, the same was in the beginning with God. You see? Wala siyang pasimula. Walang hanggan. In verse number 3, all things were made by Him. You see? At alin mo sa ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Hindi siya creation. Siya yung creator. Hindi siya isa sa nilikha, kundi siya ang lumikha ng lahat-lahat. Sapagat kung wala siya, walang nalikha. Wala, hindi ba? Amen? Amen? Mahalaga ito may paunawa mo sa katauhan. Alright? Sapagat karamihan ng mga tao mahal mo sa buhay, yun ang kanilang pagkaunawa siya. Yun ang nakitalim sa kanilang isipan.
ang Kristong ating tagapagligtas, ang Kristong ating Panginoon ay nag-umpisa pa lamang sa Bethlehem. No? Maling pagkakaunawa niya. Kung sino umpisa, hindi sa Diyos. Alright? Kasi ito yung kanyang nature. Kaya nga, paano mo i-describe yung sanggol doon sa Bethlehem? Okay? Ay siya ang pinagmula ng lahat. Paano mo i-describe yung sanggol sa Bethlehem? Di ba? Iniluwan dito si Maria. Alright? Ay walang pasimula. Diba? Ang nagpasimula lang yung kanyang katawang tao. Pero siya bilang Diyos is what? Siya eternal. He is the eternal God. Alright? In verse 1 to number 2, it speaks of His pre-existence. Verse number 3, it speaks of what? He is the Creator. Alright? He is the Creator. Kung ay susunod niya sa tabi ng verse 1 to number 2, it speaks of His pre-existence. Verse 3, okay, He is the Creator. Alright? Hindi siya kabilang sa creation, hindi siya yung Creator. Siya ang pinagmula ng lahat. Amen? Amen? In verse number 4, sa Kanya galing ang buhay. Alright? Siya ang nagbigay buhay. Siya ang pinagmula ng buhay. Alright? Nasa Kanyang buhay at ang buhay ay siya ilaw ng mga tao. Amen? Hindi sa buhay lamang nung siya ipanagmula. No, siya ang pinagmula ng buhay. Siya ang buhay. Alright? The very reason kung bakit nabubuhay kasi dahil sa Kanya. At the very reason din kung bakit nabubuhay ka pa magpahanggang sa ngayon ay dahil din sa Kanya. Nasa Kanya ang buhay. Amen? Na paano ginamit yun ang King Jesus Bible? In Him was life. In Him was life. And the life was the life of men. Amen? Kaya nga, paano ito ipinahayag ni Pablo? Anong salita ang kanyang ginamit? Anong salita? Hindi niya kaya i-describe. Kulang ang salita para kanyang ipahayag yung gift ng Diyos. Ang nasabi na naman ni Iswa, salamat sa Diyos sa kanyang hindi masayo. Amen? Sabi ni Iswa, salamat sa Diyos for His unspeakable gift. Bakit unspeakable? Because of what? Because of what? His nature. Ano yung nature? He is God manifested in the flesh. Yun ang kanyang nature. Siya ay Diyos na nagkatawa. Amen? Nakuha niyo po? Verse 1 and 2 speaks of what? Is what? Pre-existence. Verse number 3 speaks of what? He is what? He is the Creator. Okay. Verse 14, His incarnation. Yung Diyos, alright, yung eternal God, yung Creator, yung Diyos na Creator, in verse 14, ay nagkatawang tao. Right? Sa verse 14, this represents His incarnation. The word incarnation, ano siya incarnation? God manifest in the flesh. Ano yung incarnation? Yung doctrine of Christian? God manifest in the flesh. Ang Diyos, ano talaga yung flesh? Okay. Alright. Yung bagay sa Pilipinas, ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? Kung Espiritu, yung invisible, yung Diyos na Espiritu, yung Diyos na walang hanggan, yung Diyos na hindi nahawakan, yung Diyos na hindi nakikita, nabalot ng laman. Okay po ako? Yun yung term na ginagamit, magandang gamitin. Okay? Yung Diyos para makita, ano nangyari?
napalot ng laman. Okay pa ba? Nagkalaman. Alright? Okay. Nagkadugo, nagkabuto. Okay. Kaya yung turo. Kaya yung ipatwanan. Di ba alam yun? Kasi mahalaga ito. Okay? Kaya kaya yung ito na to equip you. Paano mo ito ipapahayag sa mga tao nito? Alright? So verse 14 speaks of what? His incarnation. Okay? God manifest in the flesh. Alright? Nagkatawang tao ang Diyos. Ha? Okay. Kaya sabi ko no, kaya hindi ko kanya itong paliwanag. No? Words are not sufficient. Walang sapat na salita upang ipaliwanag ko ng malinaw na malinaw lahat. Ang sabi na naman niya, salamat na lamang sa Diyos sa kanyang unspeakable gift. Amen? Paano mo nga i-describe ito? Alright? In Isaiah chapter 9, 700 years. 700 years bago pa siya magkatawang tao. Amen? Ipinabatid na ng Diyos kay Propeta Isaiah yung tungkol sa Diyos na magkakatawang tao. Alright? At sa Isaiah chapter number 6, ay ibinigay yung kanyang names, yung mga katawagan sa kanya. Isaiah chapter 9 and verse number 6. Alright, nakita po ninyo? Ready? Basa. For unto us a child is born. Child speaks of his humanity. Di ba namin? And then, unto us, a son is given. Speaks of what? He is the Son of God. Okay? Yung child, magkapahig ito ng He is the Son of Man. Yung God, ay nagpapahig that He is the Son of God. Diba alam niyo isa? Nagpapakita dito naman, double nature. The double nature of Christ. Or dual nature. Okay? He is yung kanyang humanity and then yung kanyang deity. For unto us, a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called what? Wonderful. Amen? Sunod, Counselor. Sunod, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. So, sino tinutukoy dito sa verse number 6? Walang iba kundi yung bugtong na anak ng Diyos. Amen? Amen? 700 years bago pa ipanganak, binanggit na isa yung kanyang pagparito. Kaya, paano mo i-describe yung sanggol na hindi pa lang ipinagbubuntis ay binanggit na yung kanyang pangalan at kung sino siya? Unspeakable. Amen? Unspeakable. The word wonderful, katumbas ito sa kanyang secret. Remember, nung ang Panginoon, yung tinatawag na pre-incarnate Christ. Sa ba kung sabihin pre-incarnate, sabihin, si Kristo, bago pa man lamang siya ipangalan sa Bethlehem, aktibo na siya sa Old Testament. Alright? At minsan sa inyo, si Kristo, minsan, nagmamahal siya in the form of an angel. Di ba? Amen? Tinatawag siyang the angel of the Lord. Okay? The angel of the Lord. Nagpakita siya, nakipag-usap siya kay Manoah para banggitin
yung asawa na magkakaanak siya. Tatawagin mo siyang Samson. At sabi nung ni Manoa, pag tumatay siya, paano ka siya papasalamatan? Ano bang pangalan mo? Remember, yung sagot ng angel? Bakit mo tinatanong? Secret. Hindi yung pinagkit yung kanyang pangalan. The word secret is what? Wonderful. Alright? Kaya nga nung umiiral na siya. Amen? Kabantay siya ng Ama. He's the mighty God. Tinawag ko everlasting Father. Walang hanggang Ama. Okay? Sa Bible, pag ginamit siya ng Father, hindi na napahayag ng beginning. Pinagbumulan. Kaya yung tawag si Kristo, the everlasting Father, ito pinagpapahayag na siya ang pinagbulan ng lahat. Okay pa ako? The everlasting Father, siya ang pinagbulan ng lahat. Siya yung creator. Amen? Kaya, unspeakable. Alright? In Micah chapter 5 and verse number 2, Micah chapter 5 and verse number 2, kaya why this gift is unspeakable? Yes, unspeakable because of His nature. Okay? Alright. See, He is God in the flesh. He is the Creator. Alright? Okay? In Micah chapter 5 and verse number 2. Alright, nakukuha niyo ba? Ito rin, 700 years bago pa siya ipanganak sa Bethlehem, ipinahayag na ng Diyos yung kanyang pagdating kung saan siya isisilang. At ito po'y sa Bethlehem. Ito yung talata na kinote ng mga eskriba nung nagtatanong yung wise men kanino yun? Kay Herod. Sino yung pinagturuan? Sino yung pinagturuan ng mga wise men? Ano ba? Sino yung pinagturuan? Ganito na siya, diba? Saan pinanganak? Ito yung kinok ng mga wise men. Sa Bethlehem, ito yung sinasabi ni Propeta Micah. Alright? Okay, tatay na. Ready? Basta pa daw, Bethlehem, Ephrata, though thou be little among thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old. From what? From everlasting. Kita mo? Yung sanggol na ipapanganak sa Bethlehem ay saan nagmula? Siya nagmula saan? From everlasting. Kita mo yan? Alright? The word from everlasting, it indicates the eternality. The word everlasting, the word from everlasting, ito sa chapter 2, dito sa 5, it indicates the eternality. The eternality of the one who is to be born at Bethlehem. Nakikita ko? It clearly indicates the eternality of Jesus, who is to be born in Bethlehem. Paliwanag sa atin, eternality. What is it? Bago ba siya panganak sa Bethlehem? Ando na siya. Nag-exist na siya. Amen? Amen? At hindi nag-exist na nga, kundi kumikilos na siya. Active na siya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Active na paano? Alright, ito yung sinasabi ko sapagat ang paliwanag ng Iglesia ni Cristo, si Cristo ay doon talaga nag-umpisa sa Bethlehem. Alright? Yung binabagit ng mga baptist na siya'y kumikilos, no,
ito'y, paano ka, yung John 10:31, 30, ang turo nila ay panukala, lano. No, active na siya. Amen? Umiilaw na siya. Isa yung Diyos nagpag-usap kay Moses. Amen? Nagpakilalang I am. Amen? Si angel of God nagpag-usap kay Manoah. Amen? Amen? Yung Diyos nagpag-usap kay Abraham na nagpakilalang the mighty, the Almighty God. Amen? Si Diyos nagpagtipan, nakipag-covenant kay Abraham at nangako patungkol kay Isaac na dalaga. Sino sa paligid niyo? Yung angel na sumama kay Daniel, kay Sheda, Mesach at Abednego sa loob ng horno. Sino yun? Yeah, why this gift is unspeakable? Yes. Okay. Because of his one, his nature. Number two, yes. Unspeakable number two, because of his purpose. Una, his nature. Pangalawa, his purpose. Ano ang purpose ng kanyang pagparito sa sanlibutan? Alright? He is unspeakable. Unspeakable. Sapagkat naunawaan ni Pablo yung layunin kung bakit siya nagparito sa sanlibutan. Unspeakable. Sapagkat alam ni Pablo ang purpose kung bakit yung eternal God, yung Creator ay nagkatawang tao. At ang purpose pa, upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? Yun ang purpose. Nagkatawang tao ang Diyos. Binisita tayo ng Diyos. Okay? Naparito ang Diyos palubigan at ang kanyang purpose ba upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Alright? In Luke chapter 2 and verse 11, Luke 11, sabi ng mga anghel sa mga pastor ng tupan, Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen? Amen? Sino yung tinawag na Savior? Yung sangkol na maliit. Sino yung tinawag na Savior? Sino yung pinapagin na Savior ng mga angel? Yung sangkol na nakahiga sa pasabsaban. Ang Savior, ang Kristo, ang Panginoon. Amen? Ano yun? The word Lord, no, ay hindi lang ito nagpapayag ng Master. The word Lord, speaks of one. He is the Jehovah God. Si Jehovah Nisi, si Jehovah Rapha, si Jehovah Tsidkenu. Andon, nakahinay doon sa pasapsaban. Yun. Alam niyo? Hindi kayo malunok ng mga saksi ni Jehovah. Kasi Jehovah na binabagin nila, ay walang iba, kundi yung sangkot na nakahigat doon sa pasapsaban ng oras na yun. Ano siya? Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save. Amen? That which was lost. Right? Kaya anong purpose ng kanyang pagparito? Hindi para magkaroon ng Pasko. Hindi para magkaroon ng Jesus gift. Hindi yun. Amen? Hindi para magkaroon ng parapol. Hindi para ba? Maging tagapagligtas ng sanlibutan. Yan ang siya. Bukas,
Meron tayong evangelistic campaign. Talagang gagastusan niya ng lumban at gagastusan natin, ginastusan natin. Amen? So, sinagot natin yung accommodation ng pastor. At sabi ko, pati na rin, sige, wala pa siya sa lupa. Yung kanyang mga merienda, sagutin natin. Amen? Ano ang purpose ng lahat ng ito? Salvation. And recently, salvation. Marami ba sumamba kanina ng mga? Marami ba? Marami ba? Nakawalan ba tayo? Di ba nagsulitin ba kayo ng umaga? Sa lumba? Yes, His purpose in coming to earth. Ayaw kang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Also, in 1 Timothy 15, Christ Jesus came into the world. Amen? Came into the world. Nagkatawang tao ang Diyos. Tumahan sa gitna natin. Amen? Amen? Ano dahil lang? To save sinners upang iligtas ang mga makasalanan. Alright. In Hebrews chapter 2, verse number 9. Hebrews 2, verse number 9. Nung siya'y naparito, hindi niya pinili yung nature ng angel. Hindi. Hebrews chapter 2, verse number 9. Nandiyan na po kayo? Hebrews 2:9. O, sabay-sabay tayo, ha? Nandiyan na kayo? Hebrews 2:9. Ready? But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. Kaya niyo, nagpunta siya rito para lamang matikman ang kamatayan. Kaya niyo, kaya yung Diyos na Creator, nakatikim ng kamatayan. Amen? Bagamat hindi namamatay yung Diyos, pero natikman niya kung papaano. Nakakali mo yung sabihin? Tinikman niya. Anong layunin na? Bakit yung Diyos na yan ay tinikman ang kamatayan? Anong layunin? Para ikaw ang paabot ay ligtas. Amen? Pinahalagahan tayo ng Diyos. Amen? Pinahalagahan. Tinikman yung kamatayan. Nagkukulitin niyo nga po yun. Yung gusto ko nga, hindi alam ng marami yan. Yung talata na yan. Hindi yung pansin ng marami. Bihirang gamitin yan ng marami. Pero ibig ko matutuhan nyo. And time will come, magagamit ko yan. Liwanag ba? Nakukuha niyo ba? Pag-usap natin? Yung Diyos na hindi namamatay, yung Diyos na hindi namamatay, walang kamatayan, natikman ang kamatayan. At tinikman ang kamatayan. Para kanino? Para kanino? Indulong sa bawat tao. Every man. Amen? Siya'y namatay, hindi lamang para sa mga elect. Liwanag ba? Hindi mo siya lumanaganap na turo. Si Kristo na ba hindi namatay para sa lahat? Namatay siya para lamang sa mga elect people. Kaya pag napunta ka ng piano, sorry, diyan ka, hindi siya namatay para sa iyo. Hindi para sa kanila lang. Lalabas na Diyos ang bubustok kung napunta na yung piano niya. Tumanin mo ba ako? Siya naman tayo, para kanina, para lang ba sa mga pinili? Pakilabas, sa uwan tayo. Pero bakit pumunta tayo sa piano? Kasi hindi tinanggap yung gift of God. Kaya nga, how do you describe that? How do you describe this gift of God? Hindi natin kaya.
Amen? Hindi natin kaya i-describe. Kaya ang masasabi lang natin is what? Thanks be unto God for His unspeakable gift. Ibigit para sa lahat. Ibigit sa bawat tao. Amen? So, sinong tao ito? Sinong mga tao ito? Ha? Alright? Na dahil sa kanila, natikman ng Diyos sa kamatayan. Sinong mga tao ito? Na gustong pagkalooban ng Diyos na unspeakable gift. Sinong mga tao ito? Anong uri ng mga tao ito? Anong uri ng tao? Ha? Holy, righteous, perfect, ha? Friends of lovers of God. Ikaw ba lovers of God ka ba ng araw? Tama? Mga nagdating tao, tama? For all have sinned and come short of the glory. Sino mga ito? Sinner. Mga makasalanan. Amen niyo siya? Mga makasalanan. Ang tao pumipili ng regaluhan. Pero ang Diyos hindi nanihili. Amen? Minsan, nagbibigay ang tao ng gift kasi kamag-anak, kaibigan. Minsan, ibibigay kasi obligado ka. Kasi bigyan ka, kaya na-obligado kang bigyan din. Tama ba? Pero ang Diyos, wala kang mabibigay sa Kanya. At ang Diyos, walang utang sa iyo. Amen, Bisa? Siya namatay para sa mga makasalanan. Amen? Amen? Siya namatay para sa mga makasalanan. Kaya napakahalaga na kapag magtuturo ka sa tao, mahalagang yung bang naipaunawa mo na makasalanan ka. Amen? Hindi ka kaibig-ibig. Amen? Hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos at bakit makasalanan ka. Pero kung uminom ka, tatanggapin mong isa kang makasalanan. Maliwanag ba? Mahalaga tinatanggap mong makasalanan ka. Doon ka lang maliligtas. Kaya minsan kaya nga, ito yung isang bagay na huwag na huwag mong iwawaglit. Maliwanag ba? Nakalimutan ko? Huwag na huwag kang mapapatanggap sa isang tao na hindi yung tanggap na makasalanan ka. Huwag na huwag kang mapapatanggap. Saglay yun. Di ba namin? Idagdag ko, kaya dagdag niyo sa medyo in soul winning, it is very important sinnership must be established. Diba namin? Ano sabi ko? Sinnership must be what? Established. Okay? Kapag hindi mo kapag hindi natanggap na siya makasalanan, maniwala ka, kahit tumanggap siya, hindi yan naligtas. Sinnership must be established. Amen, Bisa? Totoo, the word repentance means changing of mind. Diba? Totoo yun. Tama? Isip niya, pag tinag-isip mo sila, isip bago isip niya. Kasi dati na sa isip niya, hindi siya kaano masama kagaya ng iba. Amen? Diba namin? Yan pag itulong mo, sa bawal ng Holy Spirit, kasalanan ka, sa harap ng Panginoon Diyos, abot tayo ng pero, maliban, tanggapin mo iyong makasalanan, hindi ka maligtas. So, sinnership must be what? It must be established. Okay. Kaya si Kristo namatay, no? Siya naparito upang pamatay, upang at ang kanyang purpose to save sinners. Kaya, why this gift is unspeakable? Ano yung number one? Bakit ito unspeakable? Number one, because of His nature. Number two, His purpose. Okay? Number three, His effect.
nature, purpose, pangatlo, His effect. Guhitan niyo yung His effect. His effect on us. Okay? Gusto ko na nabigay din ng importance sa ng effect. Or, ano yung salita sa effect? Result. Okay? Yung resulta, yung epekto ng unspeakable gift nung tinanggap natin. At yung naging epekto nito sa bawat taong tatanggap sa unspeakable gift. Nakalipa ka? Nakalipa ka? Amen? Unspeakable ability because His nature. Number two, His purpose. Tapos yung epekto, yung resulta. Okay? Sa bawat taong tatanggap ng unspeakable gift. Amen? Una-una, okay? Unspeakable, sapagat yung epekto nito mula nung tanggapin ko. Amen, sir? Amen? When we accept the unspeakable gift of God, okay, the person, we will never be the same again. Yung malaking pagbabago, yung naging nangyari sa atin. At naniniwala tayo talaga na malaking pagbabago nung tatanggap sa Kanya. Diba lagi? Amen? Amen? And when we accept the gift of God, that, okay, ano nangyari? Hindi na tayo katulad pa nung dati. Okay, anong effect ng unspeakable gift? Anong naging epekto nito sa iyo? At anong naging epekto nito sa kanila? Una, Acts 16:31. Anong epekto? Salvation. Acts 16:31, anong epekto? Salvation. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Salvation. John 3:16. Okay? Hindi na mapapahama. Meron ng buhay mula hanggan. Nakalipa ka? Amen? John 5:24. No more condemnation. Ano ba nagta? Amen? And 2 Corinthians 5:17. Anong effect? Anong effect? If anyone being in Christ is a new creation. Tama di ba? No, marami pa yan. Marami pa rin. The person will never be the same again. Okay? Lahat ay nagbago. Okay, nakuha po. Kaya pwede kayo magturo. Sabihin nyo, mga kapag-anak nyo, itong Christmas season na ito, gamitin yung ating lesson. Amen? Gumamit kayo ng example. May mga regalo doon na nakahambalan, gamitin yung example. Ito kayo may discover naman, tama? Okay, ito, pero yung ating pag-uusapan ng pag-usapan, unspeakable. Regalos na hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Bakit hindi masayod ng pag-iisip ng tao? Bakit tinawag ito hindi masayod? Iba Tagalog na ginamit ito? Iba Tagalog ginamit? Hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Bakit? Kasi ang Diyos nagkatawang tao. Paano ba paliwanag yun? Amen? Pangalawa, bakit di masayod? Kasi yung dahilan, bakit napalito siya? Hindi para maghari, kundi ibigay yung buhay alang-alang sa marami. Amen? Para maraming sa karama. Okay? Pangatlo, anong effect? Maliligtas ka. Amen? Amen? Hindi ka na mapupunta ng impyerno. Hindi ka na hatol. Kung tatanggapin mo lang itong unspeakable gift na ito. Amen? Panghuli, na madalas kong ginagamit ngayon. Because whosoever wants it
epektibo. Okay? Ito po'y regalong hindi masayang ng pag-iisip ng tao. Sapagat sino ng tao, kung gugustuhin mo lang, matatanggap mo. Kung gugustuhin mo, ang Diyos gusto niyang ibigyan ka. Ang Diyos gusto niyang iligtas ka sa impyerno. Ang Diyos gusto ka niyang mapunta na langit. Ang problema na, ang kailangan lang, ang kailangan na lesson, ang tanong lang, gusto mo ba? Kasi itong regalo ito, talagang makita, kung gugustuhin mo lang, ano pa sa'yo? Kaya ang tanong lang, gusto mo ba? Nais mo bang mapunta ng langit? Amen? Gusto mo bang magtanggap ng buhay ng langit? Iniaalok ng Diyos. Amen, Krista? John chapter 1, 11 to number 12, verse 11, siya'y naparito sa sariling kanya, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Amen, Krista? Si Kristo yun, diba? Pinako pa sa kanya, diba? But verse 12, but as many as received Him, datapot ang lahat naman ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban ng karapatan maging mga anak ng Diyos, yung mga nanampalataya sa kanyang pangalan. Nakuha mo ba? Unspeakable, because whosoever wants it can what? Ito mo? Can receive it. Okay. Kaya, bakit may napupunta ng impyerno? Kasi hindi niya ginusto. Ayaw niya. Amen? Gusto ng Diyos na niligtas. Ang problema, ayaw niya eh. Envious na? Inayaw nila. Nireject nila. Amen? Ito'y unspeakable para sa lahat. Amen? Ang hinihintay lang is na gusto mo ba? Kung gusto mo, ngayon, tanggapin mo. Amen? Tumayo po tayo.